gabi pinagsisisihan ni Ana Maria ang kanyang ginawang pagkakamali kay Calvin. Mukhang humahaba na ang listahan ng kanyang kapalpakan sa listahan nito. Bakit kasi inaaraw-araw niyang maging palpak? Kinabukasan, masakit ang kanyang ulo. Ngunit pinilit niya pa din bumangon upang ipaghanda ng almusal si Calvin. Ngunit pagdating niya sa kusina ay naroon na ito at tahimik na nagkakape. Napakunot ang noo niya dahil nakabihis na agad ito ng pang-opisina. Bakit ang aga nito? Good morning, Calvin. Napakunot agad ang noo ng binata pagkarinig ng kanyang boses. Tumayo agad ito at itinapon ang kape sa lababo. Bakit ang aga mo ata, Calvin? Hindi ito kumikibo habang naguhugas ito ng mug na pinagkapihan nito. Tila ba pinaparamdam talaga nito sa kanyang nagtatampo ito. She cleared her throat. May early meeting ba kayo ngayon? Hindi pa sumisikat ang araw ah. It's none of your business, he said. May kaunting kirot siyang naramdaman dahil bumalik na naman ito sa pagiging masungit. Pasensya na. Ipagluluto lang kasi sana kita ng almusal, kaso ang aga mo pala. From now on, you don't need to prepare my breakfast. You don't need to clean the house. You don't need to be nice, and you don't need to pay me. From now on, let's just stay this way hanggang sa mahanap natin kung paano ka makakabalik sa nakaraan. Putol nito sa kanyang pagsasalita. Napalunok siya dahil sa mga sinabi nito. Nagmamadali ba itong makabalik na siya sa 1980s? Dahil wala siyang masabi, napayuko na lang siya. Iniwasan niya din mapatingin sa mukha nito. And please, stop making me feel that you have feelings for me. Hindi nakakatuwa, Ana Maria. Alam naman natin pareho na babalik ka din sa nakaraan. That you don't belong here. You don't belong to me. Ayokong masanay sa mga bagay na mawawala din. Tumalikod na ito at lumabas ng kusina. Sinundan niya agad ito bago pa ito makalabas ng bahay. Paano kung ayoko nang bumalik sa nakaraan? Tanong niya na nagpahinto dito. Lumingon ito sa kanya. Think about your parents. Gusto mo pa din bang mamatay sila sa lungkot dahil sa pagkawala mo? Tumula ang kanyang luha dahil sa sinabi nito. Muntik na niya makalimutan ang kanyang mga magulang. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa. Ramdam niyang nalulungkot din si Calvin, pero wala itong magagawa dahil kailangan niya talagang bumalik sa nakaraan. Let's just stay this way habang wala pa tayong nararamdaman para sa isa't isa. Ituring na lang natin hangin ang isa't isa. Hindi kita papansinin at hindi mo na din ako papansinin. It's better things to do rather than flirting each other. Napabuntong hininga na lang siya. Habang lumuluha nang matanaw niya si Calvin sa garahe ng bahay at sumakay na ito sa loob ng sasakyan nito. Hinatid na lang niya ito ng tanaw. Ngunit wala pang 5 minuto, bumalik itong muli sa bahay nito dahil may nakalimutan daw ito. Hindi na lang niya ito pinapansin dahil tama naman ito. Kailangan nilang iwasan ng isa't isa. Nakita mo ba yung brown folder sa ibabaw nito? Tanong nito sa kanya. Tiningnan niya lang ito at hindi pinansin. Napakunot ang noo nito. Hey! Ana Maria! Mamaya mo na simulan ang pagdedma sa akin dahil importante yung hinahanap ko. Sinundan siya nito sa pag-akyat ng hagdanan. Hindi niya pa din ito pinapansin kaya hinawakan na nito ang kanyang braso. Nasaan yung brown envelope? Ikaw lang naman ang lilinis dito. Sabi mo wag magpansinan. Sabi mo ituring na lang natin hangin ang isa't isa.
Tinignan niya lang ito ng masama. "If you will not tell me where that envelope is, I will kiss you." Pananakot nito sa kanya. Napakunot naman ng husto ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. "Kanina, sungit-sungit mo. Ngayon, gusto mo ako halikan, ha? Nik-nik mo. May nagsasalita ba? Wala kasi akong naririnig. Katakot naman dito sa bahay na to. May multo ata dito." Pagdrama niya na para bang hindi niya nakikita o naririnig si Calvin. Napatingin ito sa kanya na para bang hindi makapaniwala sa pagiging isip bata niya. "Ana Maria, this is important. Tell me where's the envelope dahil late na ako sa early meeting namin. After mo sabihin kung nasaan yung envelope, pwede mo na ako uli hindi pansinin. Nik-nik mo." "Ay, katakot talaga. Parang may multo. Makaakyat na nga." Itinulak niya ito ng kaunti upang bitawan ito ang kanyang braso. Pinagpatuloy na lang niya ang pag-akyat sa hagdanan at pinanindigan niyang didmahin ito. Nahalata niyang naiinis na ito sa kanya. "Oh God!" Napakamot sa kilay si Calvin nang tuluyan na siya makaakyat sa ikalawang palapag. Ngunit hindi inasahan ni Ana Maria na haharangan ni Calvin ang kanyang daraanan papasok sa kwarto niya. Hinila siya nito at isinanda sa pader. "Ayaw mo ba talaga akong sagutin, Ana Maria?" Tanong nito sa kanya habang hawak nito ang dalawang kamay niya at nakasandal siya sa pader. He leaned closer. Iniwasan niya itong titigan dahil napakagwapo talaga nito, lalo na sa malapitan. Hindi niya din maiwasan maamoy ang katawan nito na natural ng mabango. Yung tipong amoy downy yung damit. Kaya ko pa bang pigilan ang sarili kong mahulog sa apo mo, Tupper? For the last time, tatanungin kita kung nasaan yung brown envelope, or else pagsisisihan mong hindi sinagot ang tanong ko. Idinikit nito sa kanyang noo ang noo nito. Gusto niyang mapakagat labi dahil sa posisyon nilang dalawa. Nasa kwarto, isasagot sana niya dahil hindi na niya matagalan ang pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Ramdam din ng kanyang katawan ang init na nanggagaling kay Calvin. "No! Don't answer me! I wanna kiss you like this!" Putol nito sa kanyang sinasabi bago nito kinabig ang kanyang labi ng isang mapang-angking halik. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang mapusok na halik ni Calvin. Malalim at tila may hinahanap ito sa loob ng kanyang bibig. Marahil hinihintay nitong tumugon siya sa mapang-angking halik nito. Napapikit na lang si Ana Maria dahil sa sarap ng paghalik ni Calvin sa kanya. Hindi na niya mapigilan tugunin ang halik nito. Unang buka pa lang ng kanyang bibig ay napaungol na ito at napayakap ng mahigpit sa kanya. Mas lumalim ang paghalik nito dahil sa pagtugon niya. Nilalabanan niya ang intensidad ng pakikipaghalikan nito sa kanya. Naikawit niya ang kanyang dalawang braso sa leeg nito kaya mas naging malalim ang paghahalikan nilang dalawa. Napaungol siya nang bumaba ang halik ni Calvin sa kanyang leeg. Bawat halik nito ay nagdadagdag ng init sa kanyang katawan. Calvin! Ungol niya sa pangalan nito. Halos dilaan at sipsipin na nito ang leeg niya. Kung hindi lang siya nakapikit, marahil mapapatirik ang kanyang mata sa sobrang sarap ng pinararamdam ni Calvin sa kanya. Marahan niyang nasabunutan ang buhok nito nang mas naging mapusok ang paghaplos nito sa kanyang katawan. Calvin! Oh! Akala ko may meeting ka. Paungol na tanong niya kay Calvin. No. Let's continue this inside my room. Pinuhat siya nito, kaya napatili siya.
Nakaramdam siya ng matinding pagkasabik sa kanilang gagawin ni Kelvin sa silid nito. Sa susunod na lang sila mag-iisip ng ano, paano, bakit, pero sa ngayon, wala mo nang makakapigil sa kanila.